katambike at good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good day all mga katambike. Ang oras, ang petsa pala natin is August 28, 2026 sa oras na 8:54 na ng umaga. So yung mga katambike, nagtataka kayo? Ito pa rin ang damit ko. So, hindi na ako nakaligo kahapon. Dahil bukod sa malamig, mabigat ang pakiramdam ko. Although ngayon, mabigat pa rin pakiramdam ko, pero kahit papano, nabawas-bawasan. So, mamaya makakaligo na rin ako. So, yun. Nga pala mga katambike, nung hindi ko na na-vlog at hindi ko na rin pinakita. Hindi ako makahinga nung nakaraan. Kasi nga, yung kapatid ko, naninigarilyo dati dito sa bahay, sa loob ng bahay. Dito ako natutulog sa likod ko. May kama ako dyan. Yung kama ko. So, yun. Doon siya nag-o-office yung kapatid ko sa may upuan na yan. And then yun. Yan ang araw-araw kong nararanasan, usok ng sigarilyo. Nung sinabi ko sa kapatid ko, neto na, bandang uli, sabi ko, Doy, hindi na ako makahinga. Sabi niya, dahil sa sigarilyo ko. Sabi ko, oo. Gumanon kagad ako. Simula nun, kinabukasan, bihira na siya magsigarilyo dito sa loob ng bahay. Pag hindi lang maulan. Ngayon, tag-ulan, nagsisigarilyo pa rin dito. So, buti nakita ko to, ewan ko kung pwedeng ipakita to. Yan. Ito. Alam nyo na kung ano yan. Tinatapat ko lang yan sa ilong ko, sa bibig ko pagka hindi ako gaano makahinga. So yun, patapos yan, nakakahinga na ako kahit konti. So hindi ko laging ginagamit yan. Ginagamit ko lang yan pag hindi talaga ako makahinga. So yun. Actually nga mga katambike, pagkatapos ang vlog kahapon,
pagkatapos ko mag-deliver ng suman kahapon, yan na, unti-unti nang bumibigat pakiramdam ko. Hindi ko pa pinahalata sa mga estudyante ko kasi may estudyante ako yun ihahatid at isusundo. So, yun. So, nung nasundo ko ng mga nahatid ko na tapos nasundo ko, ngayon na, doon na bumigat ng todo pakiramdam ko. Tapos, nung kinahaponan, ngongo na ako. Nag-iiba na boses ko. Kung napansin nyo, previous vlog ko na medyo husky yung boses ko. Yun ang sign yun. Ngayon, may pa rin boses ko. Pero, nag-normal na siya. Pagtapos ko maglaba kahapon, eto nilaban ko. Yan, mga nakasbiti na yan. Pagtapos ko maglaba kahapon, yan, nung paghiga ko, pagdapa ko. Nakadapa kasi ko kung humigay. Yan na, dun na, nagbara yung ilong ko, nag-iba boses ko. So, ayun, hanggang sa tumayo uli ko, baka sakaling lumuwag yung pangina ko. Tapos, kinuha ko tong mini nebulizer. So, yun. So, yun, hindi ko naman masabi-sabihan yung kapatid ko. At tsak, kilala ko na kasi ugali yan. Pagka once na pinagsabihan mo, babalahin ka at mas magagalit pa sa'yo. So, hindi ko na siya pinapakialaman kung anong gusto niya. Pinagdadasal ko na lang siya sa Panginoon Diyos. Siya yung tipo kasing tao na ayaw mo yung may magsasabi sa kanya, ayaw yung pinapangaralan siya, ayaw na. Hindi ko siya sinisiraan, kapatid ko yun eh. Pero yun ang sa mga magkakapatid yan na nagkakaroon ng problema, makaka-relate kayo dito sa kinikwento ko. Dati yung kapatid ko, sila ng bunso kong kapatid, sila nagsinakulo sa Katolik.
ito, yung kapatid kung isa na to, yung kasama ko, naging sakristan yan dati. So, ewan ko ano nangyari, bakit umalis, hindi ko na inalam yung nangyari. And then, nung, pinanganak kasi yan na medyo matigas. Medyo matigas damdamin. Although lahat naman kami magkakapatid, pinanganak na matapang. Lalo na yung bunsong kapatid kong babae, napakatapang yun. Hindi ko na siya ikikwento. Ikikwento ko na lang yung isa. So yun. Dati, nung nagkatrabaho yan, kumuha ng motor, kumuha ng Honda Click na hulugan. So, 3 years ata yun, 2 years. Nawalan siya ng income. Hindi naman nahatak, pinasalo lang para hindi masira yung record niya. So, ewan ko anong prosesong ginawa doon. Marami na rin gumagawa ng ganyan pasalo. So, ngayon, kumuha siya ng sasakyan. Ito man si Wigwig. Nakita nyo na sa previous vlogs ko yun, si Wigwig. Ngayon, awa naman ng Diyos na isusurvey niya. Pero dumating din sa punto na ibebenta niya yan dahil wala na siyang panghulog. Antemano, pinagdasal ko sa Panginoon na sana sustain yung panghanap buhay. Kasi dati napapasok yan sa lalamog. So, awa naman ng Diyos ngayon, 1 taon na lang, tapos na siyang hulugan. And then, sabi niya sa akin, kukuha daw siya ng SUV ni Santera. Sabi ko, hindi na ako nagsalita. Sabi ko, sa isip-isip ko, nako, hulugan na naman. Ilang beses ka nang nadadali dyan na hindi ko sa sinisiraan lahat na naguhulog. Kumbaga, sa isip-isip ko, nako, hulugan na naman, paano kung humina yung trabaho mo? Hindi habang buhay, malakas ang trabaho mo. Sabi ko gano'n. Pero hindi ko na pinarinig sa kanya. Tsak mag-aaway lang kami nun. So, yun mga katambay.
Eto, medyo nanghihina pa ako. Yung mata ko nga baksak eh. Medyo nanghihina pa ako. Tapos, eto naman problema ko, si Lolo Bik. Yan, yung e-bike ko na yan. Nangyari kasi dyan, lumalabas na yung mga sakit niya. Sometimes may nagwa-wild siya. Although pag on mo pa lang ng susi, sibat na kaagad. So, delikado yun. Kaya ako, nilalak ko maigi yung preno. Kumbaga sa sasakyan, hinahandbrake ko. Madiin yung pagka-handbrake ko dyan kay Bik. Para pagka sinusi ko, pagka kumatok man yung motor, hindi siya maagapan ko pa. Ngayon, ginagawa ko, pagka nagwa-wild siya, pinapatay tapos reset yung battery. So, ganun ginagawa ko. So, yun. Tapos, minsan, pagka galing ka sa throttle, pagkabitaw mo ng throttle, pag hinto mo, may gas pa yan. So, yun ang napansin ko sa kanya. Ubos na pala ang aking kape, mga katambay. So, yun. At yun ang problema ko kay Lolo Bik. Pero so far naman, wala naman siyang matinding sakit. Yun lang. Yung pagwawild niya, na kabisado ko kasi yun eh. Kasi ilang beses na ako na wild ng motor eh. Kaya alam ko na. Although sa motor, iba nakakable. Sa e-bike, iba naka-electric. Pero kabisado ko na gagawin ko pag nag-wild. Lalo na mas madali yung mga may clutch na motor. Naalala ko dati si dirt bike, yung enduro namin, nag-wild. Ginawa ko, pinasil ko ng todo yung clutch. Kinambyo ko ng neutral, tapos binitawan ko yung clutch. Nung umangin yung makina, hindi ko kagad pinatay. Kasi masisira yung yun pagka pinatay kagad. Unti-unti, niluwagan ko yung hingahan sa may carburetor. Ayun, unti-unti siyang namamatay, bumabagal. Isang beses lang nangyari sa akin yun, nag-wild yung
Indulo ko. Papunta pa lang ako ng ano nyon, ng dito sa mga tiyahin ko. Tapos nun, buti, sinabi sa akin ng tropa kong mekaniko, sabi sa akin, pre, magpalit ka na ng throttle cable, tsaka throttle, ano ba yun? Yung housing niya. Hindi ko nakalimutan ko na tamang term dun, yung tigaan ng kamay. Basta yun, nagpalit ako yun, and then, okay na siya. Ngayon, may problema na naman. Ayaw magtuloy-tuloy ng andar, pero ang lakas ng kuryente niya. Siguro madumi lang yung carburetor. Naka-open carb na kasi yun eh. Hindi ko pinalitan carburetor niya na. Yun pa rin yan, original. Kaya sabi ko naka-open carb. Kasi dating may-ari niyan, binutas yung ano, yung airbox. Tapos sinira yung pinaka-foam sa loob. So, ako, pag may budget ako, papagawa ko yan, i-back to stock ko lahat. Yung taillight, yung tapalodo, yung headlight, yung signal light, iiwan, hindi ko tatanggalin yung MDL light niyan, tsaka yung malakas na busina. Yun lang hindi ko aalisin yan. Pero, ipapa-refresh ko yung wiring niyan. Ako, may alam akong konti sa wiring ng motor. Pero, hindi 100% may alam ako dyan. So yun, ubos na yung kape ko at magsasaing na rin ako. Bago ko magsaing, puno muna ako ng tubig, inumin.
So yun mga katambay, nag ano muna ako saing. Sinadya ko talaga mga katambay na hindi magising na maaga. Dahil nga dito sa nararamdaman ko, hindi ko pa lang siya na hindi na.
mga katambay, tapos na ako mag uy, ang dilemas gusto yun, madilim talaga. At nagtitipid kasi ko ng kuryente. Lalo na, lumobo na naman ang kuryente ko. So, ayun. At dito na lang ako magpapaalam. So, ayun. Abang na lang sa next mga katambay. Ang oras natin ay 9:30 na ng umaga. Sa petsa na August 28, 2026. So yun, at abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe. God bless, and then bye-bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. At Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Yung sa Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Lagi ka magdasal at huwag kalimutan magdasal. At kahit ano man unos o pagsubok sa buhay, wag na wag mong susukuan. Laban lang. At iwas sa mga negative vibes. So ayun, at bye-bye. God bless.